bunot, yung noo, nakatitig. Tutok na tutok, patagong nakasilip. Parang nanonood yung puot, napaisip akong baka gusto mo lamang opya ng bihes. Nasa nagdadala pa rin kung mabigat ba? Di kapag nambuburat ka lang ay matigas na. Madalas ang pinakamasaya, pinaka-energetic, pinaka-buhay na event sa akin yung ahon. Pwera na lang, syempre kapag may laban ako. Excited na, ayun, balancing excited tsaka kaba. Pagbabalik ko sa stage ng flip top. Hindi ko na masyadong iniisip yung gagawin ni Mot kasi given na yun eh. Hindi yan undefeated ng walang dahilan. Magaling siya palagi siyang handa. Ako, hindi ko sigurado pero masasabi kong one for the books talaga tong matchup na to. Ang bilis ng stardom ni Mot nung nagsisimula siya sa karir niya kasi nga undefeated tsaka siguro ngayon lang tayo nakakita ng ganun kabata. Talagang napaka-bibo. May mga scheme siya na mahaba pero yung payoff talaga maganda. Ako rin naman, hindi naman ako nagpapabaya sa battle ko. Oo, lahat naman kami, may mga trabaho lahat kami pero mahanapan natin ng paraan yan para paghandaan. Ganun ang ginawa ko. Ano pa rin parang ganun pa rin kung ano pa rin yung style ko, kung ano pa rin yung flavor ko pagdating sa punchline, kung ano yung ganun pa rin naman. Parang ang unusual lang na nangyari sa paghahanda ko ngayon, parang pakiramdam ko na mahahaba yung mga rounds ko ngayon. Mot, kinuha ko tong laban na to hindi para bigyan ka ng talo. Nandito ako para sa legasiya ko. Alright. Good luck sa atin. Ayun, Kuya Tipsy, good luck sa atin. Alam mo naman, itong matchup na to, one for the books para sa flip top. Ganun din ako, ibibigay ko lahat ng kung anong kaya ko. At yun, maraming salamat dahil ayun, manalo matalo. Isa ka sa mga naging pattern ko sa kung ano mga style ko ngayon sa battle rap. Yan. Kaya yun, kita-kits na lang mamaya sa stage. Good luck. Yeah. Flip Top, Ahon 16, Day 1, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip Top, magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Tingin ko, salamat sa enerhiya nyo lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot! 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 At sa ganan ko, galing pa ng Balanga, Bataan, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Tipsy Team. Parang balloon, matalino pa sa'yo si IR Baboon. But soon, tatawagin ka na rin great kasi ikaw ang pinakamatalino kid. I'm telling you straight, I'm calling you fake. Sa classroom, ikaw ang bobong classmate. Yo, real jokes from Manila. At sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Pagpapalik, mag-ihay tayo lahat para kay Mot. Palpak, lahat ng nananalisod. Maagang tumalinot, nagkagulang tumbatibot. Hinasa pang unawa ng hindi basta mabilog. Pinalawak pa ng mga eskinita na makipot. Mula area 1 iikot. Dala ang mga aral sa malikot. Malikot na isip, hilig mga likot.
Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hypebeat, Black Manila, Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Meek and Chill kahit na yung isa. Lahat ng represent collab, 7-4 Shift, Unhinged, Ulap, shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Mot, pinili niyo ba una? Si Tipsy D. Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Tipsy D, pakibaba yung mga camera. Yo, dinig? Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Di ba taga doon ka sa Mailigan na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit pabalik na rin! Gago, wag mo akong babalik na rin! Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling, mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto, ngipin tipsy, ayaw. Di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Bakit nung kinall out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game? Higante, laban sa unano, na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktakang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibong ay naakit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya. Kaya
paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano, masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipavito. Malas mo, wala si Phoebus dito! Yow! Yow! Rinig! Malinaw! Gen! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala, ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pwes di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tara bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring. Mula kay Sequence, Poison, M-Site, talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na sana.
Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Sa flip-top ako nakilala. Sa flip-top din ako malalaos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip-top nagsosorry. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty. Nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50, kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip-top at hindi siya kawalan. Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao. Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na.
Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto! Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago! Ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib. Intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay, bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi manotice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis! Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa iyong maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi, naburaot sa inuman, pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Pwes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, Uncrowned King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan, di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na nilang seta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta, tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Diba? Sino nakakatanda, diba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy.
Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala pa tuloy. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundina. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, Tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarcos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubras sa panot. Hanggang sa may dumating na mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan, pabor sa'yo mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun hindi mo mananakaw. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way! Oh! Di ba sinungaling? O ano? Nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Oo, aso, 3 ulo, Cerberus. Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet.
kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit! Ina. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan yung magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano, laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos, bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, tagos pa! Balita ko, marami daw pumusta. Dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan, palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi. Pues gagawin kong paen, si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl, alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo, ang baho na ni M-Site. Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Rick Sanchez! Ang bango ng face mask ko ha. Yo! Ako na bahala dito! Welcome to the freak show! Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo! Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Gawan na lang natin ang paraan! Brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit naantala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, si Nagtala! Round 3 game, last round, last round. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Pwes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit imbento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung ethics ko. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng ethics mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex.
At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasama, keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin, ibig sabihin may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid, Abateka. Ba't napunta kay Balakid, biglang nag-iba yung tema? Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa alin, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Luni, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlon, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto? Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso, ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma.
kuya. Thank you, kuya. Left up! Team CD versus Mot. Panalo tayo lahat doon sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado! 5-0! Magingay para kay Mot! Gusto ko lang pasalamatan, Flip Top. Siyempre, maraming salamat kay Boss Arik, maraming salamat. Siyempre sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa parating ko pang baby. Gusto ko lang shoutouts din, Mick Libran, Mick and Chill, Crown Manila, RX Panda, Linya Linya. Team Motivated, mga tropang lagi nakasuporta, nandun sila ngayon. At sa Gatmerch, Abani Sharky, Street Pirates, mga tropa sa Dasma, Bring the Smoke Sistema, Bugbiz, kay Ace Herrera, sa lahat ng mga tropa dyan sa Etibak, mga nakakalaro ng basketball. At yun, shoutouts din kay YDZJ, pakatatag ka dyan niya, see you soon. Okay, maraming salamat kay Kuya Tips, isa sa mga haligin ng Flip Top, isa sa mga nag-pattern sa akin sa pagdating sa battle rap. Maraming salamat sa pagkakataon, one for the books. Flip Top, maraming salamat. Yo! Yo! Sa mga trip makipag-appear, mamaya na ako umuwi, pupunta ako dyan. Yo, gusto ko lang magpasalamat unang-una sa asawa ko, sa misis ko. Maraming salamat sa palaging pagtitiwala mo sa akin. Siyempre, shoutout sa mga pinsan ko, sa kapatid ko, sa papa ko, nandito lahat ng kaibigan. Maraming salamat, Flip. Yo, Pistol here. Binoto ko si Mot. Yung round 1, yun yung pinakamalakas na round ni Tipsy D sa buong laban, pero nalagpasan yun ni Mot. Kumbaga, nagawang lamangan yun ni Mot. Medyo sumakto yung angulo na ginamit nila. Tinake advantage ni Tipsy yung PSP angle, pero may magandang sagot si Mot sa round 1. So, napunta sa kanya yung round 1 at yung mataas na enerhiya na ginawa ni Tipsy D na lagpasan ni Mot ng sobra. Nung round 2, medyo nadapa si Mot doon. Kung sa punchline count, pwede mo sabihin pantay lang sila, pero since nadapa si Mot, medyo bawas sa kanya yun at Tipsy yun. At nung round 3, si Tipsy yung nadapa. At tingin ko kahit hindi siya nadapa, mas maganda yung naging build-up ng round 3 ni Mot compare sa naging build-up ng round 3 ni Tipsy. So, kay Mot yung round 3. So, 1 and 3 Mot, round 2 Tipsy. Yun, GL. Boto ko Mot. Round 1 parehos na pinakamalakas na rounds nila. Sobrang lakas ng opening ni Tipsy. Akala ko sa kanya na, pero nung bumanat si Mot, nahabol niya especially yung angulo ng round 1 niya pang cancel out talaga sa round ni Tipsy. Pag round 2 naman, yung opening ni Tipsy, parang pang-counter naman doon sa counter ni Mot. So, binigay ko kay Tipsy yung round 2 kasi mas preference-wise sa angulo. Mas hindi ganun ka-epektibo yung dala ni Mot sa round 2. Although dikit pa rin, pero binigay ko kay Tipsy. Sa round 3, dikit lang, pero dahil sa stutter, pero hindi rin ako sure kung kahit tanggalin ko yung stutter, pwedeng tumabla pa rin. Pero dahil sa stutter, medyo nahabol ni Mot. Yun, ganun din sa first stop ni Mot. Medyo alanganin yung angulo, pero nahabol niya up to the end. So, binigay ko kay Mot ng konti yung round 3. Pero overall, nakakarangalan talaga manood ng ganong katagal na hinintay na laban. So, yan. Maraming salamat. Ang binoto ko si Mot, parang first round nagwala sila pareho. Pwede mong sabing tabla yun, pero base sa mga natatandaan ko sa kung ano naalala kong pakiramdam, parang lamang si Tipsy doon. Pero round 2 Tipsy or Mot, pwede rin sabihin tabla eh. Pero mas naalala ko yung mga lines ni Mot sa round 2. Pero pagdating sa round 3, sobrang lakas ni Tipsy, pero nanalo si Mot sa angles, ang ganda ng mga hagis. Tapos parang laking bagay din nung medyo tumigil si Tip sa round 3. Kaya ayun, Mot, congrats. Usap, siya nga pala. Sa battle na Mot versus Tipsy D, ang binoto ko ay si Mot. Rounds 1 and 3, Mot. Round 2, Tipsy D. So, bale,
Sa round 1, mas smooth at mas rekta kaagad yung mga angles at schemes ni Mot, habang si Tipsy D parang ang dating ay nagpapainit lang. Tapos yung flow, yung performance ni Mot sobrang smooth, habang si Tipsy D kahit papaano mahahalata mo sa live, ewan ko sa video, na medyo may onting kaba pa. So sa round 2, tabla. Gusto ko sana ibigay kay Tipsy, kaso mas gusto ko execution ni Mot. Bibigay ko sana sa kanya, kaso may stutter si Mot na konti. So, tabla. Round 3, ito medyo malayo na talaga yung agwat, kasi yung round ni Tipsy more on call-outs and callbacks. Habang kay Mot naman, mas lalong personal, mas lalong masakit, tapos sobrang ganda pa ng enders ni Mot, no? Tsaka hindi rin nakatulong na medyo nag-stutter si Tipsy sa round 3. So, Mot. Hello, Looney, binoto ko si Mot. Hindi madaling desisyon. Napakalakas ni Tipsy din ng round 1. Pero natapatan pa rin ni Mot. Nagulat ako na dahil parang yung naset ni Tipsy din na move sa round 1. Akala ko hindi na kayang habulin ni Mot. Pero natapatan pa rin niya yung round 1. Round 2, feeling ko dapat kay Mot yun, pero may slip up siya ng konti doon. Sobrang konti lang. Dahil doon parang hindi ko maibigay sa kanya ng desidido yung round 2. So tinabla ko pa rin yung round 2. Round 3, akala ko talaga mahirapan ako. Naging saving grace yung round 3 dahil doon na medyo luminaw yung pagkakaiba nila. Nagkaroon din ng stutter si Tipsy sa round 3. Pero doon nilagay ni Mot yung placement ng mga pinaka-effective niya na punchlines na makakuha ng crowd, mga haymakers. And feeling ko, round 1 at round 2 tabla, round 3 nakuha ni Mot yun. Yan. Congrats kay Mot. Kita-kits soon. Tulad ng sinabi ko kanina, ng kaninang interview, ine-expect ko naman na malakas ang papakita ni Mot kasi undefeated. Talagang hindi naman yan sumasalang ng hindi preparado. Inasahan ko talaga nasasaktan niya ako at nasaktan naman talaga ako. Grabe. At tulad din ng sinabi ko kanina, china-challenge ko lang din yung sarili ko, kaya ako nandito ngayon. Kanina medyo sumama pa yung loob ko sa sarili ko kasi dahil dun sa stumble ko. Pero nung nag-sink in na sa akin, wala naman dapat ikahiya, man. Ginawa ko pa rin yung best ko. Alam ko sa sarili ko yan at sana ramdam nyo rin yan. Overall, sobrang saya, sobrang lakas nung naging laban. More than pa to sa ine-expect ko. Akala nyo makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo. Kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Yun, napaka-solid, one for the books. Na solid, bali ang sumargo, si Kuya Tips. Yun, ang lakas ng una niyang round. Pero may mga angulo siya doon na naisip ko sa sakto na magmumukhang rebuttal yung pyesa ko sa round 1 na nasa loob ng una ko ring round. Yun, tapos pagdating ng round 2, yan, medyo faded na siya sa memorya ko, pero doon parang may slip up ako. Hindi ko alam kung mga ilang segundo. Pero siguro dahil sa huli ko ring tinapos yung round 2 ko, yung pyesa na yun, kaya medyo nalimot ng konti, pero buti na lang na tawid pa. So, second round ni Kuya Tips, solid din. Parang, kung sa palagay ko, parang ayun yung pinaka-solid na round niya. Kasi, yung round 2 niya, kaagaling lang sa round 1 ko eh. Parang yung round 1 ko kasi naging bawi. Tapos, inaasahan ko medyo baka bumaba yung enerhiya ni Kuya Tips. Siyempre, kumbaga mauga. Pero hindi, ang lakas ng round 2 niya. Nagulat ako sa round 2 niya. Kaya siguro baka medyo naapektuhan din yung round 2 ko. Kaya medyo hindi ko masyado, kumbaga medyo, ako yung nauga pagdating na ng round 2. Pero yun, pagdating ng round 3, si Kuya Tips nagkaroon din ng slip-ups. Pero yun, nabawi rin naman. Overall, maganda yung performance. Tapos ganun din sa round 3 ko, parang paramdam ko, doon ko rin nakuha na yung momentum, yung second half ng round 3 ko. Yung PSP ng scam, well, labas yun sa konsensya ko.
Basta kahit san gumigera to, ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko karera ko. Ayun, bukod sa battle rap, syempre yan, sa parang itong 2025, hindi ako masyado tumutok sa shirt baka bumalik ako dito sa brand ko, sa Mikli, baka buhayin ko ulit since hindi ko siya natutukan ngayong taon. Bukod doon, syempre, yung iba pang mga galaw sa music, na yung mga nakaimba kung paano yung atake, kung paano yung diskarte sa pag-release, yan, maraming paparating. At yun, ewan ko kung may parating pa ulit na battle sa kalagitnaan ng taon, kasi may usapan pa kami ni boss. At yun, supportahan nyo na lang kung ano man. Tuloy-tuloy pa rin naman ngayong 2026. Yeah. Ang susunod lang na plano ko, gampanan syempre yung pagiging tatay ko, pagiging provider ko, pagiging padre de pamilya, at kung sakali natatawagin niyo ulit ako at bibigyan ng pagkakataon sumampa sa stage, syempre magkikita pa tayo next year. At yun lang pala ang reklamo ko sa inyo, no? Kasi taon-taon parang sinasabi ko sa sarili ko na last na to. Pero tuwing sasampa ako sa stage, lagi niyo akong binibigyan ng bagong dahilan para magpatuloy. Kasalanan niyo lahat to, tangina niyo, pero maraming salamat sa inyo. Mahal ko kayo. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa liga, sumusuporta sa mga MC, sumusuporta sa akin. Shout out sa inyo, maraming salamat. At sana hindi lang sa battle rap, pati sa ibang galaw o sa abot na makakaya nyo na suportang may aabot sa bawat isa, sa iba pang galaw gaya ng mga music, ng negosyo, ng suportahan nyo. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit tumatakbo to.